Hello mga kananay! Eto na naman kaming mag-asawa na laging magkasama. Siyempre, sa hirap at ginhawa. Bumiyahe pala kami mula Bulacan hanggang Maynila. Pupunta kasi kami sa ospital kung saan magpapacheck up na naman ako. Sa di inaasahan kasi mga kananay, sumakit yung buong tiyan ko pati likod ko. So sobrang sakit kasi nun mga kananay, parang gusto ko nang magpatakbo nun sa ospital. Ininuman ko siya ng gamot at buti na lang yung sakit na nararamdaman ko ay naibsan. Hindi rin biro yun mga kananay kasi naiiyak na ako sa sakit. Pero sabi pa rin ng asawa ko magpa-check up pa rin kami dahil libre naman. At malaman kung saan nanggagaling yung sakit ng aking tiyan. Pagkatapos ng appointment namin sa ospital, hindi talaga mawawala sa aming mag-asawa ang dumaan dito sa may simbahan ng Quiapo. Binabato man tayo ng mga problema pero hindi dapat nating kalimutan na magpasalamat. Lagi ako nagpapasalamat kasi sa pagkakataong ito, hindi niya lang ako at ang buong pamilya ko pinapabayaan. Sa atin naman mga kananay, ang tanging dasal lang naman natin ay yung mapabuti ang ating buong pamilya. After namin dyan magsimba, sabi ng asawa ko mamasyal muna kami bago kami umuwi. Alam niyo ba mga kananay, nung nasa daan pa lang kami, sa dami kong nakikitang paninda, nabubusog na yung aking mga mata. Makukontento muna ako sa patingin-tingin dyan mga kananay kasi wala pa tayong budget dyan. Ang tanging pakay lang naman kasi natin mga kananay dito sa pupuntahan natin ay yung bilhin yung mga wish ng mga anak ko. Natutuwa lang talaga ako dito sa asawa ko kasi pagdating sa akin at sa mga anak niya, very responsible talaga siya. Sa abot ng kanyang mga kaya, talagang binibigay niya talaga yung mga pangangailangan ng mga anak niya. Nakwento ko lang sa inyo mga kananay kasi bilang asawa niya, proud ako sa kanya. Pero bago kami dyan mamili, sabi ng asawa ko kumain muna kami. Pinili namin ditong kumain sa food court ng mall kasi marami kang choices. Bukod sa marami kang choices dito mga kananay, may mga offer pa sila. Andyan yung o-order ka ng isang ulam, may kasama ng kanin, libre sabaw pa, 50 lang. O kaya o-order ka ng dalawang ulam, may kasama ng kanin, libre na sabaw, 70 lang. Aarte ka pa ba nun mga kananay? Bukod sa unlimited na nga yung sabaw, naka-aircon ka pa. Ang sabi ng asawa ko, ayaw ko daw ba sa mang inasal? Ang sabi ko naman, puro manok na ang ulam natin sa bahay, pumili na tayo ng iba. Pero ang ending mga kananay, manok din ang in-order niya. Dito pala kami kumain sa dalawang order ng ulam, may kasama ng kanin, 70 lang. O diba, nakakatuwa na yun mga kananay? Pagkatapos namin kumain dyan, inumpisahan na naming mamili. At itong asawa ko nakakita na naman ng sapatos, pero ang sabi niya tinignan niya lang at hindi ito yung pakay niya. At dito sa gilid nakakita siya ng mga massage chairs at magpumassage daw muna ako para ma-relax at matanggal daw yung stress ko. Stress yarn! At ang sabi ko naman sa kanya, sa dami ng nakikita ko dito, natatanggal talaga yung stress ko. At isa pa na nagpasaya din sa akin, ay yung mabibili niya na yung mga pangangailangan ng mga anak niya. Ganon naman tayong mga magulang. Kung ano yung saya na nararamdaman ng mga anak natin, mas doble pa yung saya na nararamdaman natin kapag naibibigay natin yung mga pangangailangan nila. Sa pag-iikot-ikot namin at sa lawak nitong mall, nakakahilo din pala. Hinahanap kasi namin dyan ng asawa ko yung bilihan ng cellphone. Yung nag-trending na bilihan ng mga murang cellphone. At ito yung bodega ni Ninong. Pagdating namin dito, nagtingin-tingin na rin yung asawa ko. Marami ka na ring pagpipilian dito, ikaw na lang talaga bahala kung ano yung bibilhin mo. Pagkatapos naming mamili, isinunod naman namin itong elite bag. Ito kasi yung trending at nauuso sa mga kabataan. May kamahalan din pala, pero sa pag-ikot-ikot namin, nakakita kami ng mas mura. Sa iba kasi naming mga napagtanungan, umaabot pala ito ng 1,000. Ewan ko ba sa mga kabataan ngayon, kung ano yung uso, yun ang gusto. Deserve naman ng anak ko to kasi simula nung school year, hindi ko talaga siya binilhan ng bag. Yung lumang bag pa talaga niya yung gamit niya. Ang sabi ko kasi, gamitin muna niya yan kasi okay pa. Ngayong nakita na namin na may mga punit na, kaya nag-decide na yung asawa ko na bilhan siya. At nang pauwi na kami, sabi ng asawa ko, itago ko muna yung mga surprise niya. Balutin ko nga lang daw ng pangregalo para ito na lang daw yung pangregalo niya ngayong Pasko. O diba, akala ko ako lang yung wais, siya din pala. Ang nakakatuwa lang sa aming mag-asawa kasi parehas lagi kami nang iniisip. At sabi ng asawa ko, ilabas ko daw muna yung mga t-shirt na binili namin para yun daw muna ang pasalubong nila.
At pagdating nga namin dito sa bahay, sinukat na ng bunso ko yung t-shirt na para sa kanya. Tuwang-tuwa na nga yan kasi binilhan pa siya ng asawa ko ng sombrero. Bukod sa pagkain, yan lang din naman yung mga simpleng kaligayahan ng mga anak ko. Sinukat na nga yung sombrero at alam niyo ba mga kananay, hindi na yan nakaalis sa harap ng salamin. Dati kung anong ipasuot mo sa kanila okay lang, pero ngayon may sarili na silang pormahan. Kung nagustuhan mo tong video namin mga kananay, please like, comment, and share para malaman namin kung saan umaabot na yung mga video namin. O paano ba yan mga kananay, hanggang dito na lang sa susunod na ulit na video. Salamat sa panonood. God bless!